Magsunog ka lang ng cinnamon stick sa kalan at magugulat ka sa resulta. Mula nang malaman ko to, wala na akong problema sa bahay. Para magsimula, kumuha ka ng ilang dahon ng laurel. Ilagay mo sa isang ganitong salamin na lalagyan. Alam mo bang may mga pabango ang dahon ng laurel? Magdagdag ng 2 kutsara ng asin sa ibabaw ng mga dahon. Alam mo bang malakas ang enerhiya ng asin? Pagkatapos ng asin, maglagay ka rin ng ilang klavo. Ilagay mo ang mga klavo sa loob. Mabango ang klavo at may positibong enerhiya para sa bahay mo. Pagkatapos nito, magdagdag ka ulit ng asin sa ibabaw ng klavo. Lalakas ang amoy nito, pinapatingkad ang mabangong halimuyak. Ang asin ay nakakapagtago ng mga amoy sa paligid. Bukod sa pagluluto, may iba pang gamit ang asin gaya nito. Ngayon, magdagdag ka ng kaunting fabric softener. Gusto ko to kasi mabango, pero pwede mo piliin ang gusto mo. Ang fabric softener na to ay magbibigay ng mabangong amoy sa iyong timpla. Pagkatapos kumuha ng 4 na piraso ng cinnamon sticks, ilagay mo to sa ibabaw ng halong-halos tapos na nating ihanda. Ganito lang po, mga kaibigang manonood, tingnan nyo kung gaano kagaling ang tip na ito. Astig, di ba? Isa to sa mga sikreto ng mga mamahaling hotel at spa. Alam mo yung pakiramdam pag pumasok ka sa lugar na may magandang aura? Yung energy ang pumupuno sa buong silid? Yung napakabangong amoy? Yung kaaya-ayang halimuyak sa hangin? Ganito pala ang ginagawa nila. Oh, ngayon sindihan mo ang kanila gamit ang lighter o posporo. Tingnan mo to. Madaling magliyab, pero halos hindi makita ang apoy. Magningas ito at maglalabas ng mabangong amoy sa hangin. Di mo kailangang sunugin ng matagal, konting apoy lang, magningas na iyan. Sapat na iyan para kumalat ang amoy sa buong silid. Malakas na pabango ito para sa kwarto. Pinapanatili rin nito ang balanse ng enerhiya sa paligid. Sa madaling salita, pinapawi nito ang negatibong enerhiya at pinapalitan ng positibo. Gumagana ito tulad ng isang filter ng enerhiya. Ang ganitong tip ay laganap sa mga rehiyon ng silangan. Gusto nila ito dahil bukod sa pabango, nagdadala rin ito ng magandang enerhiya sa bahay. Kung susubukan mo to, tiyak na maraming papuri ang makukuha mo sa amoy ng iyong bahay. Lilikha ito ng napakabangong halimuyak, isang kaaya-ayang aroma. Kaya pala napakabango ng mga mamahaling hotel at lugar. Gumagamit sila ng ganitong mga tip. Magdadala ito ng positibong enerhiya sa iyong tahanan. Ingat kayo at sa susunod na video ulit. Matapos maglagay ng cloves sa bulak, di na ako nagkaroon ng ganitong problema sa bahay. Hindi ko inakala na magiging ganito kabisa ang paraan na ito. Isang kaibigan kong naglilinis sa mga mamahaling hotel sa Dubai ang nagbigay ng tip na ito. Para sa solusyong ito sa inyong tahanan, kailangan natin ng basang wipe. Susunod, kukuha tayo ng maliit na piraso ng bulak tulad nito. Buksan ang bulak para lumaki ng kaunti tulad ng ginagawa ko. Ilagay ito sa basang wipe, tapos lagyan ng cloves ang buong bulak. Panghuli, idagdag ang katas ng kalahating lemon. Baka nagtataka ka kung para saan ito, pero makinig ka at ipapaliwanag ko. Ngayon, ikutin ang bulak ng ganito, tulad ng ginagawa ko. Nga pala, sabihin mo kung saang lungsod mo pinapanood ang video na ito. Pagkatapos, isara ang basang wipe at talian ng PC. Ayun, nakagawa tayo ng magaling na pambugaw ng insekto. Ilagay ito sa drawer at cabinet para itaboy ang mga insekto. Hindi nila gusto ang amoy. Pwede rin itong ilagay sa kusina dahil tinataboy nito pati ang mga langaw. Matapos malaman ito, hindi na ako bumili ng powdered soap. Ngayon, ginagawa ko ito sa bahay at nakatitipid. Tama, isa pang mahusay na paraan ito para makatipid. Ituturo ko kung paano gumawa ng murang powdered soap. Gagastos ka lang ng wala pang ₱10 at tatagal pa. Kailangan mo ng 2 bar ng asul na sabon. Kudkurin ng 2 bar gamit ang grater. Hindi ko inakala na magagawa ko ito sa bahay. Nakatipid ako ng malaki nang matutunan ko ito. Kaya naman kailangan kong ituro sa iyo. Pagkakudkod ng asul na sabon, kailangan mo ng puting nyug na sabon. Pwede mo ring kudkurin yon. Panghuli, gumamit ng mabangong sabon. Pumili ka ng gusto mo, basta maganda ang amoy. Ito ang magbibigay ng pabango sa ating detergent. Pagkatapos, haluin lahat ng mabuti gamit ang kamay. Ganyan ang ginagawa ko. Tapos,
Hatiin ang sabon sa mga bahagi. Ilagay sa malaking lalagyan para kumalat ng maayos. Ginagawa natin ito dahil kailangan ng sabon matuyo sa araw ng 2 oras. Kaya mahalaga gawin ito sa maaraw na araw para gumana ng maayos. Pagkatapos ng oras sa araw, tingnan kung paano ito naging. Tuyong-tuyo, maluwag at madurog, gaya ng kailangan natin. Dapat ganito ang itsura nito o hindi ito gagana. Sunod, kunin ang tuyong sabon at gilingin ng unti-unti sa blender. Gawin ito hanggang maging pulbos na sabon. Napakadali, praktikal, at higit sa lahat, abot kaya. Dito, wala pang 10 piso ang nagastos ko sa mga bar na ito. Tingnan ang dami. At ito ay may mahusay na kalidad. Mabango at napakalinis, tulad ng mga binebenta sa tindahan o mas maganda pa, nang hindi gumagastos ng malaki. Kaya sulit gawin ito sa bahay at i-enjoy ang mga benepisyo, lalo na kung marami kang labada at alam mo kung gaano kamahal ang dekalidad na sabon. Malaki ang maitutulong nito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang sabon na ito ay kahanga-hanga at napakaabot kaya at tingnan mo kung gaano karami ang nagagawa. Talagang solusyong pambahay ito na makakatulong sa maraming tao. Kung nagustuhan mo at nakatulong, ituro ito sa iba. Ibahagi ito sa lahat ng iyong pamilya at mga kaibigan. May taong kailangang malaman ito at magpapasalamat sa iyo sa pagtuturo ng trick na ito. Yun lang, isang malaking yakap. Salamat sa panonood hanggang dito. Napakahalaga mo. Ingat ka palagi at sa susunod na video, kung loobin ng Diyos. Maglagay ng asukal sa susi ng bahay para lutasin ang mga problema sa tahanan. Tiyak na magugulat ka sa resulta, lalo na kung nagsisimula ka ng bagong taon ng maayos. Tingnan ang mangyayari kapag nilagyan mo ng asukal ang susi ng iyong bahay. Sigurado akong maaakit ka sa recipe na ito. Pagkatapos subukan, magpapasalamat ka sa akin. Una, kumuha ng susi at ilagay ito sa papel na tuwalya. Gamitin ang susi ng pangunahing pinto ng bahay tulad ng sala o kusina. Ngayon, magdagdag ng 1 kutsarang asukal. Pwedeng gamitin ang anumang asukal na meron ka sa bahay. Sunod, magdagdag ng 3 butil ng popcorn. Ang huling sangkap na ito ay napaka-espesyal. Magdagdag ng 1 kutsarang malapad na asin. Hindi pwedeng gamitin ang karaniwang asin pang lamesahan. Ang malapad na asin ay parang magneto para sa iyong tahanan. Umaakay ito ng positibong bagay at nagpoprotekta sa iyong bahay. Ngayon, balutin ang susi sa papel na tuwalya tulad ng ipinakita ko. Ito'y kahanga-hanga at maganda para sa iyong tahanan. Marami itong benepisyo na mahirap banggitin lahat sa isang video. Ngunit magdudulot ito ng kabutihan, kalinisan at ginhawa sa inyong tahanan. Magandang balita, proteksyon, pagkakaisa at mga oportunidad. Kapag nakabalot na, kumuha ng bagong baso at ilagay ang nakabalot na papel sa loob. Pagkatapos ay magbuhos ng 1 basong tubig. Gumamit ng mineral water na kasing lamig ng silid. Mas malinis ang tubig, mas mabuti. Ngayon, haluin ang tubig ng ganito. Mag-ingat na hindi mapunit ang papel. Kung mabuksan ang papel, ayos lang yan. Basta't wag lang mapunit at mahulog ang laman. Ilagay ang baso sa ibabaw ng inyong ref. Ang paglalagay dito ay makaakit ng kasaganaan sa bahay. Maaari itong makatulong sa pagbili ng pangarap mong bahay. Ito'y sinaunang kaalamang ginagamit ng mga monghe sa iba't ibang bayan. Tandaan, may naniniwala at gumagawa nito. May iba namang hindi pa nasusubukan at hindi naniniwala. Bawat isa ay may sariling paniniwala. Naniniwala ka ba rito? Subukan mo at sabihin sa akin ang iyong nararamdaman. Pagpalain kayo ng Diyos at magkita tayo sa susunod na video. Paghulog ng mothballs sa suka. Ayaw ng mga tagalinis ng mamahaling hotel na malaman mo to. Nang nalaman ko to, tumigil ako sa paggastos. Para sa simpleng tip na, maglagay lang ng ilang mothballs sa lalagyan. Mura lang ang pakete ng mothballs. Sa amin, mga 25 pesos lang ang halaga. Magdagdag ng 4 na kutsara ng maalat na asin. Kung wala, pwede ring regular na asin. Pareho lang ang epekto. Pagkatapos, magbuhos ng puting suka, sapat lang para mabasa ang asin. Sige, sabihin mo kung saang lugar mo pinapanood tong video na to. Pagkatapos ng suka, magdagdag ng ilang patak ng pabangong gusto mo. Kung wala, pwede ring fabric softener. Pareho lang ang epekto. Para tapusin, magdagdag ng dahon ng laurel, panlinis ng hangin at pangalis ng insekto. Tapos na. Gumawa tayo ng magandang pambahay na pabango. Pwede ito sa banyo, kwarto, sala. Pangalis ng insekto at amag. At pabango pa. Pinakamaganda, kakalat ang mabangong amoy sa buong bahay.